Ngayong Miyerkules, makakasama natin para maghatid ng mga balita at impormasyon si Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban. Director Glenn, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, Nina. Ako po si Glenn Panganiban ng Bureau of Plant Industry. Makakasama ko si Director Glenn every Wednesday po, kaya abangan niyo po siya. At kung meron kayong tanong mula sa kanyang sa Bureau of Plant Industry, pwede ho kayo magpadala ng mga tanong sa aming programa. So, syempre ang plant industry ngayon, Director Glenn, sentro ng balita, lalo na sa issue ng bigas. Ano po ang update natin dyan? Kulang ba talaga sa supply ng bigas ang Pilipinas? Well, tayo ay ang ating sufficiency ay tumataas through the years. Nasa 80 to 90% ang ating sufficiency ng local production, and we complement that with our imports. So I think yung tinatanong mo about enough ba ang supply, yes, we have enough. At yung presyo po ng bigas na namomonitor nyo ngayon sa mga palengke, nasusundan po ba yung price cap? Yes, we are part of the team na nagmo-monitor ng mga prices sa ating mga palengke. At dito sa atin sa NCR, we are proud to say na 90% or more ay nakakasunod sa ating price cap na itinalaga. Hanggang kailan po kaya itong price cap na to sa tingin nyo po? Dahil nga ang ating mga presyo ay nagiging stable na, once we find that the DA and the DTI finds it na ito ay stable na, we can already recommend to the President kung ano ang future na pwedeng gawin. Do you think by the end of the month, sir, or next month? I cannot Mahirap say that, ngayon, but we hope so. Dahil nagiging stable na naman yung prices. Bukod po sa bigas, huwag nating kalimutan na ang Pilipinas ay marami pang mga ibang produkto na tinatanim. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol po sa ating mga exports, sir? Yeah. So aside from our staple crops na rice at corn, tayo ay nag-encourage din ng pagtatanim ng high-value crops. Yan ang ating mga gulay at mga prutas. And just recently, through the initiative, of course, and the support of our President, na-open natin ang ating market for durian to China. And just last week, yung ating mangoes for Australia. And then, just very, very recently, mainit, avocados for South Korea. Talaga naman, meron pang mga ganyan pa lang pwede nating i-export. Hindi lang naman yung mga problema rin ngayon. Siyempre, problema talaga ang bigas. Pero magandang balita rin po ito. Bukod po dun sa mga nasabi yung mga crops, ano po ba ngayon yung mga, siguro give us yung top 3 or 4 na ina-export ng Pilipinas sa ibang bansa? Yeah, of course, ang ating nangunguna dyan, ang ating superstar is yung bananas natin. Banana. We're earning billions of dollars there. Ang ating pineapples, and of course yung ating coconut and its byproducts. Yung cocoa, dahil usong-uso po ang tsokolate na gawa ng Pilipinas. In fact, nananalo pa sa ibang bansa yung mga chocolates natin. Ano po ang update natin dyan? Well, ang ating part yan, ang ating high-value crops, itong ating cacao and coffee. Yan nga, nabanggit mo, yung cacao, tayo ay nananalo internationally. So, malaki ang ating opportunities for our high-value crops. Ayan, so maraming salamat, Sir Glenn. Ito, Director Glenn, mabalik tayo sa update from the Bureau of Plant Industry para po ito sa inyo. May tanong sa inyo si Earl Tobias ng IBC 13. Ano ang kasalukuyang preparasyon na ginagawa ng ahensya para masigurado ang maayos na crop and food production sa kabilang na nalalapit po na banta ng El Nino sa bansa? Yes, thank you for that question. Ang DA, from months ago pa and even from last year, we have prepared our El Nino strategy, from climate monitoring to using the climate-resistant varieties for our crops and farming. Kami po ay nakikipagtulungan, lahat ng ahensya ng gobyerno, of course, headed by our President sa DA, para ang ating production cycles ay nakakalendaryo ng maayos at para makaiwas sa malaking salanta kung sakasakali ng mga weather disturbances na darating. Okay, maraming salamat, Director Glenn.